What's up guys? Welcome back ulit dito sa ating video. So OSPF pa rin tayo, single area. Nasa area 0 pa rin tayo. So wala pa tayong ibang kino-configure. Hindi pa tayo nagko-configure ng multi-areas. Okay? So meron ako sa inyong ipapakita. Wait lang, nasa inyong ano ko? Epic Pen. Yan. So ang papakita ko sa inyo guys, ito, tatlo. Yung tatlong to. Neighbor table, topology table, tsaka routing table. Dito sa diagram natin, meron tayong nadagdagan na yung ano natin, mga routers. Nung una, dalawa lang, 'di ba? R1 and R2. So ngayon nagdagdag tayo ng R3 and R4. Tapos naka-configure na yung mga IP address niyan, ito. So ano lang, basic na IP addressing lang. Wala tayong ibang ano. Ang kailangan natin dito is makita yung itong tatlong to. Yan. And kung paano i-configure yung OSPF, syempre. So okay na to lahat. Ang gagawin na lang natin dito is ko-configure natin yung ano, yung mga OSPF. Pero bago yon, tignan natin isa-isa tong mga to. Ayan, yung mga, etong tatlong to. So, puntahan natin si R1. So, R1, show IP OSPF, show IP OSPF tayo. So, wala pang, kasi wala pang na-configure na OSPF eh. So, configure, ano lang tayo, show IP OSPF neighbor. So, wala pa rin. Show IP OSPF database. So, wala rin. And then, show IP route. Routing table yan. So, ang nakikita lang ni R1 is yung directly connected sa kanya. Which is ito, yung interface na to ni R2. So, ganun din yan dito kay R2, R3, R4 kasi wala pa tayo na configure. So, configure muna natin yung OSPF. Configure terminal, router, OSPF1, network, 10, 10, 10.1. 0 na lang. Pwede naman yung .1 tapos 000 dito para specific IP. Pero ang gawin na lang natin is subnet 00.0.255 tapos area 0. Tapos lalagyan na rin natin sila ng router ID based sa name nila. So si R1, router ID niya is 1.1.1.1. Oops, lista natin para hindi tayo malito. RID 1.1.1. Yan yung kanyang router ID. So, and punta tayo kay R2. Ganun din ang gagawin natin. Configure terminal, router OSPF1, network 10.10.10.0.255, area 0, router ID 2.2.2 naman. Kasi base nga dun sa ano nila. Tapos sabi, clear IP OSPF process tayo para ma-reset yung ano, yung adjacency. So exit tayo. Exit, clear IP OSPF. Yes mo lang. Then yan, hintay lang natin dito. So reset na rin natin to. Clear IP OSPF process. So wait lang natin sila, nag-aano pa sila, ayan oh. Yung X-start, 'di ba, yung 7 state. Yan, nagsa 7 state pa yun sila. So habang ginagawa natin yan, punta tayo kay R3. Ito, configure na rin natin yan. Configure terminal, router OSPF1, network, 11.11.11.0.0.0.255, area 0 din. Router ID, 3.3.3. Okay, and then kay R4, ganun din. Same lang, same process lang. Configure terminal, router OSPF1, network, 12.12.12.0, area 0. Tapos router ID niya ay 4.4.4.4. So may kulang pa tayo dito kay R2. Ito rin, gagawin din natin to. Kasi ang nalagay lang natin 10.10.10 lang. Ayan. So configure terminal router OSPF1 network 11.11.11.0.0.0.0 area 0. Tapos yung 12. 12, 12, 12. Tama ba? Yun. So, antayin lang natin mag fully ano sila, adjacent. Loading na ba? Loading. So, wait lang natin. Show IP route. Okay. So, tingin ko fully ano na sila. Fully adjacent na sila. Yan, load full na. Loading to full. Pero bakit ito wala? Show IP in brief tayo. 12.12.12. Ayun, na ano lang. Nahuli lang siya. Ito na. Yan, loading to full na siya. So, adjacent na sila. Ibig sabihin, sync na sila. Okay, wait lang, may nakalimutan ako. 2.2.2, yan. Para ano,
Hindi tayo nalilito. Kailangan natin ng label. Kahit sa totoong setup, kailangan natin yan. Sa mga cable, di ba? Kailangan meron tayo ng tagging or color coding ng mga cable. Yan. So, yan. Pupuntahan natin. Okay na sila. Adjacent na sila lahat. So, una natin gagawin is papakita ko nga sa inyo tong neighbor table. So, yung neighbor table na to guys, ayan yung makikita natin sa mga router kung sino yung kapitbahay niya or yung neighbor niya. Okay, so ganito na lang, pakita ko na lang. Kay R1 tayo. Show IP OSPF neighbor. So makikita nyo, ang neighbor ni R2, ni R1 is yung may router ID na 2.2.2. Ito, si R2. Diba? And then ito yung IP address. Tapos, ano na sila, fully adjacent na sila. And then, ang DR niya, ang DR between R1 and R2 is R2. Ayan o. Kasi 'di ba, mas mataas yung router ID niya. So ayan yung ayan yung router neighbor table ni router 2 ni router 1. Ba yan? Nabubulol. Kay R2 naman, show IP OSPF neighbor. So makikita nyo, tatlo yung neighbor ni R2. Ayan, si 3.3.3, si 4.4.4 at si 1.1.1. Si 4.4.4 IP address niya 12.12.12.12 to. Neighbor niya na router ID 3.3.3 to. Ang IP niya is 11.11.11.2. Tapos si R1, yan, 1.1.1.1. So kay sa R2 perspective, point of view, si R1 na may router ID na 1.1.1, ang kanyang BDR. So si R3 ang kanyang DR. Yan. Si R4 naman ang DR niya rin. Kasi mas mataas yung yung router ID. Router ID nung 4.4.4, 3.3.3 sa kanya kasi 2.2.2 lang siya. So, kay R3 naman, check natin yung niya, show IP OSPF neighbor. Makikita niya lang na neighbor is yung si 2.2.2. Ito. Kasi, ayun dyan lang siya nakakonek Wala na siyang ibang neighbor. Pagka naglagay pa tayo rito, ang magiging another neighbor niya is si 4.4.4. So, show IP OSPF neighbor. So, ganun din. Ganun din naman si R4. Gaya rin kay R3. Ito yung kanyang neighbor, si R2. Ngayon, kung naka-connect silang dalawa, si R3 and R4, connected din. Ito rin yung additional neighbor niya. So, ngayon, punta tayo kay topology table. Dito, mapapansin nyo, since nasa single area sila, nasa isang area lang sila, area 0, diyan natin masasabi yung tinatawag natin na yung mga link state database between mga routers nito is identical. Punta natin si route topology table or tignan natin. Dito tayo kay R1. So para sa topology table, ang command is show IP OSPF database. Yan. So makikita nyo yung link ID 1.1. So router 1 siya yan. Yung katapat niya si R2. Yan, 2.2.2. And then yung neighbor ni R2, 3.3. Yan. Ito. And then si R4. And then nakikita niya rin yung mga IP address. Yan. Ng mga router na nag-advertise. So kay R2, 10.10.2. So kay R2, 10.10.2. 11.11.11.2. Dito kay R3, ito. Yan. So nakikita rin ni router 1 yan. Kay router 1 tayo And then yung 12.12.12.2, nakikita rin ni R1. Ito. Yan. Diba? Tignan natin sunod si R2. Show IP OSPF database. Ayun Diba? Identical. Same sila. Ganon din kay R2. Ayun Yung link ID ni R1, yung link ID niya ni R3, ni R4. Yung mga IP address naman, 10.10.2, kanya. Then, kay router 3 and router 4. Kay R3, show IP OSPF database. So, ganun din. Ang nakikita rin ni R3, ito, yung 10.10.2. 11.11.2. Ang kanya. And then, 12.12.12.2. Si R4. So, si R4, ganun din. Si R4, ganun din yan. Show IP OSPF neighbor. Ay!
database. Yan, ganun din. 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, tapos yung mga IP address. Yan. Yan yung link state database nila. Tapos yung link state database na yan, ito. Yan, link state database, itong kabuuan na to. Pag ang nasa loob niyan ay tinatawag na link state advertisement. Yan. Itong mga to, link state advertisement yan. So sa link state advertisement, diyan nga makikita yung mga network, yung mga connected, neighbor, ano pa ba? Subnet. Yan, diyan makikita yan. Kaya yung mga OSPF router, nagpapalitan sila ng LSDB and then kino-compare nila sa bawat isa, di ba? Kung ano yung wala sila at kung ano yung meron sila at nawala dun sa ibang routers. Kaya makikita nyo rito, identical sila. Yung kasi di ba nagpalitan sila ng database, sasabihin ni R1, R2 wala pa ako nito. Sasabihin ni R2, oh ito, update. Yan, gagawin din ni R2, oh wala pa ako nito R1. Sasabihin ni R1, oh ito, update. Yan, and then i-update nila yung mga ano nila, yung database nila. And then, yan na, ito na yung kinalalabasan. Ano sila? Identical ng link state database. Yan. So itong router link state na to, ito yung tinatawag na LSA type 1. Ito naman yung LSA type 2. Okay, so napunta muna tayo dito kay routing table. So si routing table, alam nyo na yan. So listahan nyo ng mga destination network at kung paano nyo mapupuntahan yun. Okay, so kay R1 tayo, mabilisan lang. Show IP route tayo. Ayan, so makikita nyo yung mga directly connected na network. And then yung letter O, makikita nyo, letter O stands for OSPF. So OSPF, yan, letter O. Ito yung network na pwede niyang puntahan via 10.10.10.2. So dito lang naman, isa lang naman ang dadaanan niya eh. So yung 12.12.12.0, pwede niya rin mapuntahan yan via 10.10.10.2. Ito. Yan. So yan lang yung routing table. And then punta tayo kay R3. And show IP route. Yan, mapupuntahan rin ni R3 si 10.10.10.0 via OSPF sa 11.11.1. Ito. Ganon din si 12, mapupuntahan niya si 12.12.12.0, mapupuntahan niya via 11.11.1. Ito. Ganon din yung si R4. Mapupuntahan ni R4 si 10.10.10.0, si R1 via 12.12.12.1. Ito. And then 11.11.11.0 via 12.12.12.1 din. So, yun lang guys yung video natin for today. So, mabilisan lang. Wala tayong ibang ginawa. May pinakita lang ako sa inyo dito regarding sa tatlo na to. So, maraming salamat.